sa pagiging ama lang, ang dinadala mo ang kaya kong ibigay sa'yo. Si Ellery ang asawa ko. At hindi ako papayag na hiwalayan niya ako. Lokohan lang ang naging pagsasama natin, Jonas, kaya tapusin na natin ang lahat ng to. Mamamatay muna ako. Pero hindi ako papayag na maanal ang kasal natin. Isumpa mo na ako. Pero habang nabubuhay ako, mananatili tayong mag-asawa. Naawa ba siya sa atin nang pinagmukha niya tayong tanga? Silang dalawa ng walang kwenta mong asawa. Hindi ko pa nga natatanggap na may anak siya sa ibang babae. Naglihim na naman sa akin ang ama mo. Hindi lang ikaw ang na-betray, Ellery. Hindi lang ikaw ang nasaktan. Mrs. Martinez, bakit nandito kayo? Hindi kayo pumasok sa loob. Paalis na rin po ako, Doc. Meron akong kilalang magaling na physical therapist. Ipapadala ko na lang dito. Doc, huwag niyo sanang banggitin sa kanya na pumunta ako rito. Salamat. Dok, misis ko ba yung kausap nyo? Buhay to! Anong problema mo? Gumawala ka dyan. Ha? Pare, kanina pa ako nagde-design. Pero wala akong mabubuo. Naturin pa man din akong architect. Ilang bahay lang na-disenyo ko para sa ibang pamilya. Pero bakit yung sarili kong pamilya hindi ko mabuo-buo? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Pare, alam mo, mahanapan mo rin ang solusyon yan. Tatapos din yan. Pero ako, ayoko na muna makialam sa buhay mo. Kasi sobrang pakikialam ko. Masyado na ako napapahamak eh. Wala ka na naman pakikailaman. Dahil gusto nang ipaanal ni Ellery ang kasal namin. So anong plano mo? Di pa rin ako susuko. Para yung kasal na lang namin ang pinanghahawakan ko. Hindi ko nahayaang mawala pa yon. Paano si Bridget? Shit na naman. Gagawin ko pa rin yung obligasyon ko bilang ama dun sa dinadala niya. Pero hanggang doon na lang yun. Iiwasan ko na rin siya. Papalitan ko na rin yung number ko para hindi niya na ako makontak. Patutunayan ko kay Ellery na wala talaga kami naging relasyon.
Siguro pagkatapos mong dumalo kay Delphine, dumaan ka ng dermatologist, ano? Kasi parang humpak na humpak ang mukha mo. Bakit? Hindi ka ba nakatulog pagkatapos ng dinner natin kagabi? Ibang klase talaga kayong magtiyahin, ano? Ano bang makeup ang gamit niyo? Nakakakapal kasi ng mukha. Wala na po kami dapat ikahiya dahil alam niyo na ang kalagayan ko. Harap-harapan ko na ipaglalaban tong karapatan ko. Hindi niyo na po ako pwede pagbawalan makita ang daddy. Hindi naman kita pagbabawalan. Kung gusto mo, mag-reunion party pa kayo rito. I couldn't care less. Wala na akong pakialam kay Delphine. Mabuti nga po yun eh. Total, ako naman ang unang pamilya ng daddy. Pangalawa lang kayo ni Ellen. Hindi po ba nilihim ng nanay ko kay daddy na tungkol sa akin? Magaling talaga maglihim ang pamilya mo, Bridget. Pero hindi ako patatalo sa'yo. Oras na makita kita ulit, kakalagkarin kita sa sementeryo. Itatago kita sa nicho. Ililibing kita ng buhay kasama ng tiya mo. Taguan pala ang gusto nila, ha? Kung ayaw nila kay daddy, ako na lang ang mag-aalaga sa kanya. Tara na. Bridget, Tita, sulat galing kay Jonas. Cheque? Oh, wala man lang note? Teka muna, magkano nakalagay? Ha? Uy! Ano ba? Shh! Uy! Bridget, ha? Ano ba yan? Sayang ito! Ano ka ba? Sayang. Aanhin ko ang pera ni Jonas, tita. Mayayakap ko ba yan? Mapapasaya ba ako ng perang yan, ha? Hindi ko kailangan ng pera niya. Si Jonas ang kailangan ko. Eh kung ganun, bakit hindi mo kaya siya tawagan? Trinay ko na siyang tawagan. Out of service na yung number niya. O, hindi tawagan mo sa trabaho! Hello? Lester, nasan si Jonas? Wala siya dito. Kaalis lang. Lester, wag mong itago ang kaibigan mo. Sigurado ako nakabuntot na naman yan kay Ellery. Magkasama sila ngayon. Aminin mo. Ba't ko naman siya itatago sa'yo? Tsaka hindi na sila pwede magkabaligan. Ang gusto ni Ellery, ipanal na yung kasal nila ni Jonas. That's good news. Sana nga, tuluyan na nilang ipaanal ang kasal nila. Para wala ng chance si Jonas kay Ellery. At sa akin lang din ang bagsak niya. Alam mo, Bridge, kung ako sa'yo, tatantanan ko na si Jonas. Sus Mariosep naman, pananagutan na nga ni Jonas yung batang dinadala mo. Ano pa bang gusto mo? Alam mo, masyado ng maraming nadadamay dito, Bridget. Pati kami ni Nadia naghiwalay na dahil sa inyo. Well, I'm sorry to hear that, Lester. Ikaw naman ang kusang umako ng problema namin, di ba? Hindi ka namin pinilit. Pero huwag ka mag-alala. Magbubunga din tong sakripisyo natin. Konting panahon na lang, ha? Di naman nagbabago itong damdamin ko. Magmula nang sa'kin ay sabihin mong minamahal. Bakit ngayon'y nag-iiba? Hindi ko na nadarama ang pag-ibig mong dati walang kasing ganda. Bakit kaya kailangan na ito'y mangyari?
dati hanggang langit. Nangako na di ako pagpapalit. Mayroon pa ba na pagkukulang? Bakit di ko nalaman? Sana'y nasabi mo ko ako ay... Nakakahiya naman sa'yo. Sinamahan mo pa akong dumalaw dito sa ospital. It's completely fine. I mean, wala naman akong gagawin today. Wala akong nakaschedule na court trial. And by the way, tutuloy pa rin ba natin ang annulment case mo? Have you decided yet? Pinag-iisipan ko pa rin ng mabuti, Enrico. Ayoko kasi magkamali ulit ako ng desisyon eh. Alam mo, Ellery, huwag kang matakot, okay? Kung sa tingin mo na tama yung gagawin mo, ipaglaban mo. Alam mo, the thing with you is, you haven't changed. Ganyan ka pa rin, napakabait mo eh. Alam mo, nung bata pa tayo, lagi kang umiiwas kapag may nang-away sa'yo, may nang-bubuli sa'yo. At sinasabi mong ayaw mo nang kaaway. Kaya ikaw yung madalas na mapalaban kapag may nangaaway sa akin. Nakakatuwa isipin, no? Kahit mas bata ka sa akin, ikaw ang palaging nagtatanggol sa akin. Ngayong matanda na tayo, at kung matuloy mo ng annulment case ko, ikaw pa rin magtatanggol sa akin sa korte. Excuse me, nasan yung pasyente dito? Na-discharge na po siya kanina. Ha? Sino naglabas kay Daddy? At dito niyo ako dinala. Bakit hindi sa bahay namin ni Marisa? Dad, huwag na po kayong umasang tatanggapin pa nila kayo. Abot hanggang langit ang galit nila sa'yo. Nung makita ko nga sila, halos ipamigay nila kayo sa akin. Ginawa nila yun? Huwag niyo na pong ipagpilitan ang sarili niyo sa kanila, Dad. Nandito naman po ako. And it's about time na tayo namang dalawang magkasama. Bridget? Ito nga rito. Sandali lang. Ano ba yun, tita? Dito ba talaga titira yung Delphine? Oo naman po, tita. Hayaan mo hanapin siya nila Ellery. Ano ka ba naman, Bridget? Kailan maging baldado yung Delphine tsaka mo pa siya kukup-kupin? Tita, dahan-dahan kayo sa pananalita niyo. Daddy ko yan. Isa-isa ko lang naman kinukuha ang dapat sa akin. Ngayon, isang tao na lang ang kulang para mabuo ang pamilya ko. Si Jonas. At malapit na mangyari yon, tita. Gusto nang ipaanal ni Ellery ang kasal nila. Kapag wala nang matatakbuhan si Jonas, sigurado ko, mapapasakin na talaga siya. Mami, kinuha ni Bridget si Daddy nang wala man lang pasabi. Wala man lang ba kayong gagawin? Anong gusto mong gawin ko? Magwala? Sumugod kay Bridget? Ako lang doon ang magmumukhang tanga. Hayaan mo na siya sa kanila. Sila naman ang bagay. Pare-pareho silang mga manluloko. Mami, kahit naging masama sa atin si Daddy, he's still my father. Saan ka pupunta? Babawiin ko si Daddy kay Bridget. Kahit masama pa rin po ang loob ko sa kanya. Ayokong mawalan ng isang ama. Ellery, when will the truth sink in? Matagal nang wala ang daddy mo. Tagal na siyang kinuha ni Bridget. Simula ng kampihan at konsintihin ng daddy mo ang mga ginagawa ni Bridget. Kaya mas mabuti kung mula ngayon, tanggapin mo na wala na ang daddy mo sa buhay natin. Wala na ba kayong natitirang pagmamahal sa kanya? Wala. Hindi ko na siya kailangan sa buhay ko.
Kapag nagpumilit ka na iuwi dito ang ama mo, ako na mismo ang aalis sa bahay na ito. Ellery! Ellery! Sir, Ellery, lumabas ka dito! Mag-usap tayo! sir, mahigpit po yung bawal ni ma'am na... Ellery! Sir, huwag ba yung iskandalo, sir? Ellery! Ellery! Sir, tama. Ellery! Sir. Huwag ka nga magulo dito. Tama nang sinira mong pamilya ko. Ellery, nakikiusap ako sa'yo. Patawarin mo na ako. Bumalik ka na sa bahay. Umalis ka na, Jonas. Wala ka nang babalikan dito. Sam! Mami, papasukin mo na si Daddy. Pasok ka na sa loob. Daddy! Kaya na nga, ipasok ko na siya sa loob. Ellery, kailangan ko kaya ng anak ko. Umalis ka na, Jonas. Kung nagpumilit ka pa rin, ipapupulis kita. Mommy, bakit mo pinali si Daddy? Pinamit ko na si Daddy. Anak, na-explain na ni Mami sa'yo to, di ba? Hindi na pwedeng magsama si Mami at si Daddy. Pero, bakit hindi? I heard, humingi na sa'yo ng sorry si Daddy. Pero bakit di mo pa rin siya i-forgive? Di mo na ba lang si Daddy? Kilala niyo naman si Jonas, hindi ba? Sa susunod ha, huwag niyo siyang papapasukin. Siguraduhin niyo. Po, ma'am. Opo, ma'am. Sige, salamat. Nag-report ng security. Dumating daw si Jonas kagabi. Nagpupumilit na kausapin ka. Gusto mo bang kumuha ko ng TRO mula sa judge na kakilala ko para hindi na siya makalapit sa'yo? Sobra naman po yata yun, Mami. Hindi naman po kriminal si Jonas. Eh, yung annulment case nyo, kailan mo na itutuloy? I'm still weighing things, Mami. Inaalala ko lang po kasi ang bata. Parang lumalambot ka na, Ellery, ha? Papaalala ko lang sa'yo, huwag kang magpapadala sa pagmamakaawa sa'yo ni Jonas. Hindi po. Mabuti siguro, kunin mo na yung mga gamit mo sa bahay niyo dati. Baka umaasa siya na babalik ka pa sa kanya dahil nandun pa ang gamit niyo. Tumawag ako ron. Wala raw si Jonas. Sisamahan na kita pagpunta ron. Mami, matanda na po ako. Kaya ko na nang mag-isa to. Tigasan mo ang loob mo. Kilala kita eh. Maawain ka. Madali kang magpatawad. Dapat hindi ka na makipagkita kay Jonas eh. Ay, sir, napaaga ho kayo. Gusto niyo paghahanda ko kayong pagkain? Salamat din, Ned. Wala akong gana. Kahit na akong nagluto, Ano naman bang ginagawa mo dito? hindi ka na kasi dumadalo sa bahay, Jonas. Hindi na rin kita makontak. So I decided na magtahan ka dito. Di ba nagkalinawan na tayo? Hindi ka dapat pumupunta dito. Dahil baka may makakita sa'yo. At biglang magsumbong kay Ellery.
Bridget, di ba alam mo naman na gusto kong patunayan kay Ellery na wala talaga tayong relasyon? Pero Jonas, gusto niya nang ipaano ng kasal niyo. Imposible naman sigurong pupuntahan ka dito ni Ellery. Look at you. Mukha kang miserable mag-isa sa bahay na to. Jonas, sumama ka na lang sa akin. Para naman magkakasama na tayo ni Daddy at ng baby sa bahay. Alam mo, hindi kita maintindihan. Iniwan ka na nga ni Ellery. Bakit ayaw mo pa rin sa akin? Ano ba pumipigil sa'yo? I won't give her up. Ipaglalaban ko ang pagmamahal ko sa kanya. Ang tanong, worth it ba yung mga pinaglalaban mo? Ha? Konting problema lang, iniwan ka na niya sa ere. Pati marriage niyo, gusto niyo nang ipaanal. Jonas, mababaw lang ang pagmamahal ni Ellery sa'yo. Binabaliwala ka niya. If she really loves you, she'll stay with you for better or for worse. Pero nasan siya ngayon? Ha? Jonas, hindi ka niya mahal. And she doesn't deserve your love. Ay, good morning, ma'am. Kukunin ko lang yung mga gamit namin ni Samantha. Ay, kay sir na lang po kayo magsabi, ma'am. Bakit nandyan si Jonas? Opo, nasa loob po. Bakit niya ako kayang tiisin? Bakit hindi niya ako mapatawad? Nawala na ba yung pagmamahal niya sa akin? Jonas. Jonas. Ako mahal na mahal kita. Hindi kita iiwan. Hindi ako kagaya ni Ellery. Dito lang ako palagi para sa'yo. Sorry, anak. Nagawa na ni Mami ang promise niya sa'yo. Pero mukhang hindi na talaga kami magkakasundo ng daddy mo eh. Hindi niya ako totoong mahal. Dad, sino pong tinatawagan niyo? Sila Ellery at Marisa. Ayaw na po nila sa inyo. Huwag niyo na pong ipagpilitan ang sarili niyo sa kanila. Anong gusto ba sila eh? Tell me, Enrico, kapag may naipapanalo kang annulment case, masaya ba ang petitioner na nagsampa nito? Well, in most cases. Gusto ko na rin maging malaya. Nakapag-desisyon na ako, Enrico. Itutuloy ko na ang petition for annulment sa korte.